we can release a DO on, to remove admin tasks, pero natatakot tayo na pagdating sa field, hindi talaga siya ma-implement effectively. So, kaya tumagal ng konti dahil talagang pinalo namin kung unang-una na i-remove na talaga lahat ng admin tasks. At kung i-remove yung admin task, syempre may pupuntahan yung task na yon. So, maglalabas din kami kasama nitong DO na to ng isang memo within a few days. Internal memo siya sa DepEd para magabayan yung ating mga school heads, division offices, regional offices kung saan ibibigay yung admin task at kung kailangan mag-hire ng additional administrative support, ay makapag-hire naman tayo. Kasi yung sa ano po, yung sa salary po, yung World Bank study po. Opo. Ano po yung highlights? Ano po yung magiging scope po ng study ng World Bank po doon sa salary? Well, sa ngayon po kasi ang gusto talaga natin malaman, unang-una, kung akma na ba o hindi akma yung salary ng ating mga teachers, kung dapat tayo magbigay ng increase. Ngayon, kung dapat man tayo magbigay ng increase, hindi lang one time, meaning over the years, gaano kalaking increase dapat ang makuha niya. And we're very thankful to World Bank na tinutulungan tayo para meron talaga tayong basis pag nag-propose tayo ng anything as to the salary of teachers pagdating sa Kongreso. So, talaga pong kinausap namin ng World Bank, humingi tayo ng tulong kung pwede bigyan ng study. We're hoping na sa lalong madaling panahon ay mabigyan na tayo ng resulta. Sa net take home pay, ano po yung bakit po natin bibigyan ng pansin yung net take home pay? Dahil alam naman po natin, no, na sa buhay, kahit ano pa yung sweldo mo, ang importante is magkano ba talaga yung naiuwi mo sa bahay, di ba? That's why kahit na hindi tayo makapagpataas kaagad ng sahod, dahil alam nyo naman that it takes an enabling law, salary standardization po kasi, naghahanap tayo ng iba't ibang paraan para ma-augment natin yung net take home pay, katulad ng pagbibigay ng personal accident insurance, for example, kasi para mabawasan na yung gastos nila. We're also looking talaga to find a way, nabanggit nga ng ating Vice President, we're pushing to amend, no, yung isang administrative order that will enable DepEd to be able to provide health insurance cover. Kasi as you know, ang gastos sa mga medical expenses, yan talaga yung isang malaking burden. Di lang sa teachers pero sa lahat sa atin. That's why it's also another way for us to augment yung kanilang net take home pay. Medyo malaki po yung plano ng DepEd for digital education. Paano po natin ito magagawa ng walang magiging problema, especially sa procurement ng mga laptops and of course pagpapa-wifi Yes. ng mga student. 2028 po, how will it happen? Yes, Paano po natin itong DepEd DigEd 2028 kaya 2028 siya. Alam natin lahat naman yan hindi natin magagawa, no, sa isang taon dahil it will really take time. But we have already started actually last year. Ang sa procurement, what we did was nagtayo tayo ng procurement strand para mas papabilis. In fact, nung fourth quarter of 2023, nagkaroon na rin tayo ng early procurement activities o EPA kung tawagin. So yung mga pwede na nating i-procure kahit hindi pa po natatapos yung taon ay ginawa na natin. And ngayon, patuloy din po yung ating procurement strand, no, to make sure they meet their timelines. Every Friday, meron po tayong meeting with the procurement strand and all end users or program owners para po namomonitor natin regularly ang ating procurement process. Siyempre po, no, hindi pa rin perpekto yung naging procurement natin ng 2023, pero kami naman po ay natuto doon sa mga delays na experience namin. And hopefully with those lessons, pagdating sa 2024, mas mapapaganda po at mas mapapabilis ang procurement natin.